Update tayo sa lagay ng panahon ngayong lumakas na biglang tropical storm ang bagyong Opong. Kausapin natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang tanghali at welcome po sa Balitang Hali. Magandang tanghali po, Sir Rapi, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Opo, may lugar na po bang may nakataas na babala ng bagyo? Sa ngayon po, nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 dito sa Samar provinces, no, yung Northern Samar, Eastern Samar at Samar. So, first, ito po yung kauna-unang wind signal na itinaas natin. Ang ibig sabihin po nito, within 36 hours or less ay posibleng maranasan yung malalakas na hangin na aabot hanggang 61 kilometers per hour sa mga nabanggit nating lugar. Not necessarily na agad-agad mararamdaman po ngayon, pero may palugit tayo o yung lead time na 36 hours, within 36 hours, so makakapaghanda pa po yung mga kababayan natin dito sa mga nabanggit nating lalawigan para po sa epekto nitong bagyo. And habang lumalapit yung bagyo, asahan natin, Rafi, na posibleng mas marami pa yung lugar na magkaroon ng wind signal at magkaroon pa tayo ng mas matataas na wind signal sa mga susunod na issuance natin ng Tropical Cyclone Bulletin. Kailan po inaasahan yung direktang epekto ng bagyong Opong at saan po ito? Ang unang-unang inaasahan pa natin potential na landfall nito ay sa darating na Sabado or Friday. Nitong darating na Friday, no? Yung pinakamalapit dito sa either sa Northern Samar area, Friday ng umaga. And then inaasahan natin itong tatawid nitong Kabikulan, then the Southern Luzon area, sa pagitan po ng Friday hanggang Saturday ng umaga. Yung pinakatinatayang sentro nito, inaasahan natin pagkilos, more to the southern Luzon area, but we're not ruling out the possibility na maging malapit ang sentro sa Metro Manila during that period. So asahan po natin na magkaroon din posibleng magkaroon ng warning signal sa Metro Manila sa mga susunod na issuance natin ng bulletin. Gaano po karami ang ulang dala nito? Ang sabi kasi severe tropical storm. May kinalaman ba yung pagiging severe nito sa dami ng ulang dala nitong bagyo? Well, actually, Rafi, ang projection natin ngayon, posible pang umabot ito sa typhoon category, no? And normally, kasi yung category, yung for example, yung nabanggit nila severe tropical storm, more on dalang hangin po ang classification pag sinabi natin severe tropical storm rather than paulan. Pero sa mga susunod na araw, inaasahan natin na posible nga makaranas ng mga pag-ulan mula 100 to 200 millimeters of rain ang Metro Manila at yung mga karatig lalawigan. Ito yung time na posibleng tinatawid na yung Southern Luzon area nitong sentro ng bagyong si Opong. Pwede pa rin pong madagdagan yung amount na ipo-forecast natin kahit yung issuance po natin, not only the Tropical Cyclone Bulletin, pero yung pati yung weather advisory na patungkol naman sa ulan ay magiging madalas din po. Gaano po kalaki yung chance na magiging direct hit ng bagyo itong Metro Manila? Well, sa ngayon po nakikita natin, no, yung tinataya nating sentro ay hindi tatama ng Metro Manila. Instead, posibleng tawirin ng estimated center ay more on the Bicol region, then possibly the southern part of Quezon, and then the parts of Laguna, Batangas, Cavite area po. Pero regardless, kasi nga typhoon category to at malawak yung radius nito or diameter, so to speak, asahan po natin na kahit na nasa south yung sentro ng bagyong si Opong sa mga darating na araw, ay posibleng ang maapektuhan din ng Metro Manila in terms of malalakas na hangin at mga matitinding pag-ulan. Hindi lamang po Metro Manila, kundi maging mga karatig lalawigan dito sa Central Luzon at ilang bahagi po ng Visayas area. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat din po at magandang araw. Yan po si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez.